Magandang hapon po mga kababayan. Ano po? At ito short video lang po no na gusto lang nating talakayin ng saglit itong patungkol sa gagawing hearing ng Maleta Committee on Justice ni Junkie Luistro. Ano po? Kasi sabi niya, according dun sa kanilang amendments dun sa rules of impeachment, pwede silang magsagawa ng mini trial, no? O yung hearing na sinasabi. At ang reason bakit po niya gagawin ito para daw sa presentation of evidence. Okay? At marami siyang rules na ginawa no, para sa sarili niya, no? Just to satisfy her and yung kanyang mga Maleta gang members, ano po, kagaya nung kailangan umattend si VP Sara, kung hindi umattend, ipapakontempt, no? At dapat daw yung bangko na sinabina nila, dapat mag-present din sa kanila o mag-provide ng bank accounts ni VP Sara or else iko-contempt ulit. Another thing, yung COA. So, kailangan daw mag-submit din ng COA ng ebidensya. No? And sunod, itong mga abogado naman. Nung una sabi, hindi pwedeng umattend yung abogado. Pero siguro, na-realize niya, mali yung gagawin niya at talagang pinunaho siya ng gusto dyan, pa-attend niya, provided hindi daw pwedeng tanungin ng abogado yung mga witnesses ng Kongreso, nila Junkie Luistro, no? So try to imagine, ikaw yung Kongreso, ikaw yung nag-initiate ng impeachment, tapos ikaw din yung magpo-provide ng ebidensya para doon sa complainant. O talagang sarswelang-sarswela ang dating, no? At kitang-kita natin na yung ginawa nilang impeachment rules ngayon, specific for VP Sara. Parang not for general patronage, ika nga, no? Hindi para sa lahat, kundi specific para kay Sara lang nila ginawa. At ito'y maliwanag po na abuse of power. And another thing, ito pa, sabi nga niya, magkakandak sila ng mini hearing, no? Alam niyo mga kababayan, maliwanag po dun sa rules of impeachment. Yung presentation of evidence, yung pagka-counter mo sa evidence, yung rebuttal mo dun sa ebidensya, yung mga tanong mo dun sa ebidensya, yan po ay hindi sa Kongreso ginagawa. Yan po ay ginagawa sa Senado. Na kapag ang Senado ay nag-convene na as an impeachment court, diyan po ngayon lalabas yung mga ebidensya na kailangan at na dapat na makita ng mga senador bilang mga impeachment court judges. So yung presentation of evidence, wala po doon talaga sa Kongreso. Nandoon lang yan sa Senado. Pero dahil lang intention nga nitong ni Junkie Luistro at nung kanyang Maleta Committee gang, para hiyain si VP Sara, no? Gawing platform yung kanyang komite para hiyain sa publiko si VP Sara para gamitin bilang propaganda platform ng administrasyon, no? Para tuluyan pang sirain yung credibility ni VP Sara. Hindi po pwede na doon ka magpipresenta. At maliwanag ito, the reason bakit gusto niyang ganito yung ginawa nila dyan sa committee niya, for fishing expedition. In the first place, inamin niya na walang ebidensya. Inamin niya na yan sa interview kay Ted Filon. No? Pati nung nasa loob siya ng sasakyan, naka-video pa siya, sinabi niya, there's no solid evidence. And the only evidence that they have, yung script na ginawa
no, ni Terry Ridon. So kaya hindi natin alam kung anong takbo ng utak nitong mga tao, mga kababayan. No? So tandaan po ninyo, ang presentation of evidence, rebuttal, counter, at yung questioning of evidence sa Senado po ginagawa. So lumalabas dito, gusto pangunahan. Masyadong atribida ito si Junkie Luistro, mga kababayan. Gusto niyang pangunahan yung Senado. Ngayon, bakit kaya ganon? Bakit ito yung nagiging posisyon ni Junkie Luistro? Well, kasi nga, gusto niya magkaroon ng media mileage. And she wanted this, her platform, or her committee to be a platform of propaganda against BP Sara. Kasi ipo-full coverage niya to eh. Para nang sa ganon, ilalabas yan sa media, ilalabas ng sa social media, para po sa mind conditioning. Para pagdating sa Senado, kung sakaling matutuloy, no? At hindi naging maganda yung resulta o hindi naging paborable dito sa mga maletagang, itong mga crocodile dandies ng Kongreso, pag hindi pumabor sa kanila yung desisyon ng Senado, palalabasin nila na ang Senado, mga, hawak ni BP Sara. Palalabasin nila, mali ang ng Senado. Kasi doon sa kanila, sila yung tama. Yan po yung gustong gawin ni Luistro. Pangunahan yung Senado doon sa presentation of evidence, rebuttal, questioning. Gusto niyang pangunahan lahat ito. Kasi nga gusto niyang ilagay doon sa side na kung saan tagilid. Ayaw niyang tanungin ng mga abogado yung ilalabas nilang witnesses. Ba't ka pa nag-trial? Di po ba? Bakit mo pa tinawag na mini-trial? Ayaw mo naman palang ipatanong o ayaw mong tanungin nung defense lawyer yung mga witnesses nila. So dito wala ng fairness, abuse of power, halos lahat po ng violation. Violation of the Constitution, violation of the Rule 7, Section 17 of the impeachment rules of proceedings. Wala na. Binaboy na ni Luistro. So talagang gagawitin na lang niya yung kanyang komite bilang a propaganda platform against BP Sara. Gusto niyang ikondisyon yung isip ng mga makakapanood. No? Pag ito, once na ma-upload ito ng media, ng mainstream media at ng sa social media, gusto niya makondisyon yung mga isip ng nanonood. Para pagdating ng real impeachment trial sa Senado, nakakondisyon na yung utak. So ito yung gusto nilang mangyari. No? At ito pa, nagpahayag pa siya ng statement sa kanyang mga kasama sa Kongreso. Sabi niya, kayong mga kasama ko sa Kongreso, wala kayong utang na loob kay PBBM. Yan po ang sabi niya, wala daw utang na loob kay PBBM. Ang impeachment proceedings ay mandato ng konstitusyon para sa Kongreso. Dapat suportahan ninyo. Suportahan ninyo ang investigasyon at yung impeachment trials laban kay BP Sara. Yun po yung kanyang panawagan sa Kongreso. Suportahan daw yung impeachment complaints laban kay BP Sara. No? At sinasabi nga niya, wala daw utang na loob itong mga to kay PBBM. Bakit? Dahil doon sa 150 million na ipinamigay noong 2025, dahil din sa mga mali-maletang milyon-milyong pera na idiniliver sa kanila. So, yung mga pera na yan, yung mga milyones na yan, lumalabas po
yan po kabayaran sa kanila. At dapat tanawin na utang na loob nitong mga kasama niyang buhaya sa Kongreso. Dapat daw tanawing utang na loob kay BBBM. Dahil kung wala yung mga suhol na yan, wala silang ganyang karaming milyon-milyon. No? So kaya yan po yung gusto lang natin bigyan ng emphasis. No? Yung diskarte ngayon ni Junkie Luistro regarding the supposed hearing, no? Bukas na po yan ng umaga. So, suportahan daw ng mga kongresista. Kung hindi sila susuporta, wala silang utang na loob kay PBBM. So, dito, maliwanag, no? Na sa bibig niya na mismo nang gagaling. Okay? So, the thing is, yung gusto lang natin na i-emphasize, na yung hearing niya, no? Yung purpose of the hearing, wala po yan sa Kongreso. Because the presentation of evidence ay sa Senado during the actual impeachment trial. Diyan po dapat magaganap yung mga gusto niyang mangyari diyan sa mini-hearing niya. Pangalawa, gagamitin niyang propaganda platform yung kanyang komite against BP Sara. Pangatlo, para po makondisyon sa tulong ng kanilang mga mainstream media, makondisyon ang isipan ng makakapanood para hindi sila ma-blame at para sirain nila ang reputasyon ng Senado muli sa pangalawang pagkakataon. No? Kung sakali na hindi pumabor sa kagustuhan nila o hindi ma-impeach si BP Sara. So, yan po yung ating short live, no? Na gusto lang nating talakayin regarding itong kanyang mga statement na pinalabas para po sa hearing bukas. So, thank you so much. So, yung hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe po sa atin. Maraming salamat po.